Wala po si Kuya mga kasambahay. Sa Amanda ko kayo naroon, Kuya, ang aming pagbati na isang magandang hapon. Pero hindi ako nag-iisa. Nasamahan ako mamaya. Ito talaga. Isang tawag mo lang, andyan na siya. Okay, today is Wednesday. Mamaya, para bitinin ko kayo. Today is Wednesday, November 30, 2016. Ako po si Ana Rentoy at muling makakasama ninyo sa ngalan po muli ni Kuya Daniel Nason. At muli kong makakasama ang ating kaibigang abogada, Attorney Dot Gagkayko. Hello! It's just a phone call away. Ang bilis na. Attorney Dot. Alam mo, Miss Annie, kanina galing ako sa isang meeting sa Celebrity Club. Alam mo, sabi nila sa akin, dapat ang pangalan ko na daw ay pakialamerang abogada kasi lagi lang ako nandun. O chismosang abogada. Pwede rin. Good afternoon po sa inyo. Good afternoon po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa amin. I'm so happy to be here again with Miss Annie. I missed you. Ang bilis mo Yes, of course. Yeah, I was informed by Miss Cathy na you will be joining the program this afternoon. Yes, and thank you so much, Miss Cathy. I love being here. Thank you so much, Attorney. Yes, kaya sabayan tayong napapanood sa UNTV at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood din ng live sa Facebook, sa untvweb.com at sa UNTV mobile app. At kahit holiday ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating free medical and legal consultation. Nariyan po si Attorney Pablo Ahesta mula sa Law Center ni Kuya. Hello, sir! Kaya tawag lang po kayo sa 442-6244 Local 157 o kaya ay magpunta sa UNTV Action Center. Ang amin pong address ay 907 EDSA UNTV Building, Barangay Filam, Quezon City. That's correct, Attorney. Maraming salamat. Thank you, Attorney Dot. Thank you, Attorney Dot. Attorney, hindi Doc. Hindi na Attorney Doc. Attorney Doc. Yeah. Thank you, Attorney Dot. Ayan. Open din po ang UNTV Action Center from Monday po hanggang Friday, alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doon po ay pwede niyong ilapit ang inyong mga suliranin at pagsisikapan po namin sa awa tulong ng Diyos na kayo po ay matulungan. Open din po ang linya ng aming telepono. Pwede kayong tumawag sa 442-6254, 442-6255, and of course 442-6244 Local 181. Okay, Attorney Dot. Yes. Umpisahan na natin ang serbisyo sa pamamagitan po ng mga balita at paalala. Mawawalan. Naku po. Ayan. Ng kuryente ang ilang bahagi ng Pasig City. Hello, mga taga Pasig City. Pakinggan nyo kung anong mga lugar ito. Bukas po yan December 1 sa pagitan ng alas 11:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng umaga. Kabilang sa mga maapektuhan ay ang bahagi ng Acacia Street mula Urbano, Velasco Avenue hanggang Villa Antonio Compound at Jabson Compound, gayon din ang Colonel F.B. Victorino Street sa Barangay Acacia and Pinagbuhatan. Bunsod po ito ng gagawing pagpapalit sa bulok na poste sa Pinagbuhatan, Pasig City. That's very important na maalis yan. Baka mamaya ay matumbayan, ay magkikreate pa yan ng problema. That's right, very dangerous. At Miss Annie, eto na ang isang gusto ni President Duterte. Inaprubahan ng Subcommittee on Judicial Reforms ang substitute bill para sa pagbabalik ng death penalty. Sa 6 na proposed bills, ang House Bill number 1 ang nakakuha ng malaking boto mula sa committee members na may 6 na boto. Sa ilalim ng House Bill 1, ang death penalty ay ipapataw sa mga heinous crimes na nasa ilalim ng Revised Penal Code. Ayon sa House leadership, napapanahon na upang ibalik ang death penalty dahil na rin sa paglaganap ng illegal na drugs sa bansa. Posibleng makapasa ang death penalty bill sa lower house bago matapos ang taon. What can you say to that, Miss Annie? Siguro yung ating mga kababayan ay actually mayroon tayong mga nag-i-read din ng mga reactions na some of them nag-agree sila. Yes. Mayroon din naman mga hindi sumasang-ayon. Yes. But I know the administration of President Duterte is really for this. Sinabi niya to sa SONA. And ano naman to heinous crimes, yung talagang grabing crimes like rape, arson, murder, parricide. Patayin mo yung magulang mo. Parricide. Infanticide. Patayin mo yung anak mo. Yung bribery na ang nagko-commit ay yung I think basta ito yung malaki
malaki na amount, at saka yung mga police officers or nasa law enforcement na mga government employees, tapos sila mismo yung nagsastop na ma-prosecute o ma-arrest ang mga talagang gumawa ng kasalanan. Yan. So that's the aim of the president. Yes, Ah. para ma-stop yung mga ganyan. We have that penalty before, pero we used to have that and then nawala. wala. And then ngayon, Our ay present administration, is pushing for the yes, ano yun, death penalty is a implementation. bill now. So pagka yan nakapasa ng 3 readings at pinirmahan ng president natin, magiging batas na siya. Pero even without, paano yun? Congress lang, I guess, Yes. lower house. And then the Senate, What is the participation of the Senate? pareho dapat mag-approve. Okay. What if the Senate will not approve? Hindi pwede. Okay, Kailangan so parehong both houses. Yes, Okay. both houses. And then of course, with the signature of the president. Ngayon, pag hindi niya pirirmahan, kunwari hindi siya nag-act on it, pag dumaan ng, I think, mga 30 days na walang action ang president, then automatically it becomes a law. Okay. So, antabayanan po natin kung magkakasundo yung lower house at saka yung upper house sa usaping ito. Yes, looking forward. Samantala, nasa 8 panukalang batas na ang nakahain ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay naman ng pagbabawal o pagkontrol sa paggawa ng paputok sa bansa. Ito ay sa kabila ng apila ng mga negosyante ng paputok sa pamahalaan. Huwag ipasa ang mga paggawaan at tindahan ng paputok. Kahapon po, sinimulan na ng House Committee on Public Order and Safety ang pagtalakay sa mga naturang panukalang batas. Ayon sa House Speaker, sa mga proposed bills, ang total ban ng mga paputok ang kanyang sinusuportahan. Ngunit ayon kay Congressman Alvarez, imposibleng maipasa ngayong taon ang naturang panukalang batas. Kaya naman, hiniling na lamang ng House leadership sa local government units na simulan na ang inisyatibo na magpatupad po ng firecracker ban sa kanilang lugar ngayong nalalapit na ang pagpalit ng taon. Yeah, so compared dun sa kanina na death penalty bill, parang sinasabi ngayon ni Speaker Alvarez, hindi pa ito mapapasa sa House this year. Pero yung sa death penalty, they have a feeling na ngayon pa lang, 2016, mapapasa na sa House. Kaya ang sinasabi ngayon ni Speaker, so yung mga local governments na kung saan mayroong mga factories na gumagawa ng firecrackers, bahala na kayo. Well, I think Patigal nyo na yan. tama Oo. rin naman si Speaker Alvarez sa Yes. puntong yun dahil the initiative should come from them. Yes. Diba? Dapat sa kanila magano kasi sila naman ang nakakaalam doon sa lugar ko, mayroon ganito, di ba? Ano silbi yung pagiging executive ko kung Correct. wala naman ako magagawa? Correct. And mostly yata sa Bulacan yata yan, Miss Annie. And yung recent nga na nangyari na merong mga namatay sa paggawaan ng yung mga factories na gumagawa ng pagpapaputok ay nagkaroon ng mga senseless deaths. Oh. That's why we had this investigation again in Congress. At syempre, kailangan meron din tayong konkretong recommendation. Yes. Hindi naman po pwede na mahihinto yung kanilang Income. Mahinto yung kanilang income, Yes, paano yung yes. kanilang pagkain sa araw-araw. Yes. Hindi pwede maputol doon. Yes. So kailangan hanapan din ng kapalit. Oo, yun ang pinakadapat. Mayroon tayong konkretong solusyon. Okay, you remove that kind of hanap buhay and then we will substitute that. Yes. With a different source of income. That's correct. Dapat may ganun. Kasi yung mga tao, kahit anong gawin mo, ay baka sabi nga nila, kahit katangki, pwedeng harapin yan kapag panahon na ikaw ay nagugutom. That's right. Siyempre, may mga anak, di ba? May mga pinapaaral. Kaya dapat, Miss Annie, siguro tumakbo ka na mayor. Narinig ko lang yung word na Ano? sa taong gutom, kahit tangki daw haharapin. Yeah. Pero hindi naman tama yun. Imagine na may tangki at saka harapin yung tao. Anong resulta nun? Di gulo at kamatayan. Ayun nga ang Hindi pwede. minsan na mali kasi yung mga ibang nakukulong o gumagawa ng mga heinous crimes, ano sabi, dahil lang sa kahirapan o dahil lang nalulun lang sila sa drugs, kaya nila nagawa yun. Pero syempre, you have to balance din. That's Paano correct. naman yung public interest kung lagi mong iisipin na, may reason siya kaya siya naging ganon. Hindi pwede, di ba? Hindi pwede. I-justify mo yung paggawa mo ng... Di lahat na lang ng mga heinous crimes, lahat na lang ng crimes, bigyan natin ng palusot. Hindi. Walang mangyayari sa peace and order. Wala. That's correct. Kaya, hinikayat ng Department of Labor and Employment o DOLE ang publiko na ipagbigay alam sa kanila ang mga kumpanya na nagpapatupad ng illegal contract
contractualization upang mapatawan ng kaukulang parusa. Ito na naman, isa pa to. Let's discuss this later, Miss Annie. Opo. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, maaari lang ipasara ang mga kumpanya na ayaw sumunod sa labor laws. I think dapat lang. Anya, hindi lubusang ipinagbabawal ng batas ang contractualization dahil may itinuturing na legal form nito gaya ng pagkuha ng seasonal at project-based employees gaya sa shipbuilding industry. Ngunit, ang mga kumpanyang hindi naman sakop nito, ngunit nagpapatupad ng contractualization ay maaaring patawan ng parusa. Sinabi rin ni Bello na nakatakda silang magsumite ng rekomendasyon sa susunod na linggo matapos ang pagsasagawa nila ng labor summits hinggil sa pagtigil sa endo scheme sa bansa. Sinabi rin ng kalihim na may ginagawa na silang pag-aaral para gawing pantay ang minimum wage gaya ng binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon ng kampanya. Indo. Yes, End of yes. contract. Walang regularization. Yes. Walang regularization, instead contractualization. Pero hindi naman Yes. pinagbabawal yung contractualization. Yung contractualization na talaga namang contractualization. Kunwari, Miss Annie, meron kang isang factory na gumagawa lang talaga sila ng Christmas gifts. Okay. Pag Christmas, so alagay namang the whole year kang kumuha ng mga employees na tagagawa ng mga Christmas products. So, nagko-contract ka ng employees just to do those Because gifts. that's seasonal. Because that's seasonal. Yun ang tama na contractualization. And yung sasabi naman kanina doon sa example, shipbuilding. Shipbuilding. Yeah, paggagawa ng Oo. barko, nagagawa ng mga bangka. O Oo. kaya seasonal din po. Seasonal din yun. Ngayon, ang hindi tama, yung kagaya ng mga ibang, yung mga ibang, Trabaho. na talaga namang kailangan nila the whole year through. Pero ang ginagawa nila para hindi maging regular at hindi mabigyan ng 13th month pay at saka mga iba pang benefits para sa regular employee, they just contract them for less than 6 months. Yon ang dapat ipagbawal. Pero I'll give you an example, attorney. Yes. Kasi mayroon kaming na-encounter dito sa Action Center ni Kuya. Ito government employee for almost 18 years, ang kanyang position still contractual. Yes. Bakit yes. bakit ganun? Nasa gobyerno yan. Actually, narinig ko yan. For 18 years na. Oo. Imagine, nasa gobyerno ka for 18 years and then you're still contractual. Narinig ko yan nung merong budget hearing yung Civil Service Commission. Sabi nung mga nagtatanong ng mga congressmen, panay ang complaint natin dun sa mga private companies. Correct. Na sila nagko-contractualize, sila na bawal. Tayo rin palang gobyerno, ginagawa natin. So, natalakay yan doon. Yes, natalakay. Kaya lang sabi ng Civil Service Commission, meron daw talagang kailangan na contractual lang sa government. But they are trying to address this problem. Okay. Kaya yung bonus, hindi ba ngayon may bonus ang mga government employees? Hindi ba nagrereklamo yung mga contractual employees na sa government? Dahil paano naman kami tumaas yung bonus ng mga regular na nagtatrabaho sa gobyerno? Kami mga contractual na matagal na. Paano naman kami? Di ba? Nagprotesta sila. Nakita mo sa news? So, yung binabanggit ni Secretary Bello, isa yan sa mga pagtutunan nila ng pansin. Dapat. And napakagandang balita yan. Correct. Samantala, sinigurado naman ng Manila International Airport Authority na maaari pa rin makuha ng overseas Filipino workers ang mga terminal fee na hindi nila na-refund. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal, kailangan lamang ipakita ng mga OFW ang kanilang ticket upang makakuha ng refund. Subalit nilinaw ng Manila International Airport Authority na ang mga terminal fee na nasa kanila ay ang mga na-remit lamang ng mga airline companies. Lahat ng mga OFW na hindi natuloy umalis ng bansa, na hindi nagamit ang ticket ay wala sa kanilang pangangalaga. Sa ngayon ay umabot na sa bilyong piso ang mga terminal fee na nakokolekta ng MIA. Kalahati sa mga ito ay terminal fees na hindi nakuha ng mga OFW. Ayon kay Monreal, walang dapat ipag-alala ang sino man dahil hindi nila ito gagalawin. Samantala, inanunsyo na rin ng pamunuan ng MIA na simula po sa March 2017 ay exempted na ang lahat ng mga OFW sa pagbabayad ng 550 pesos na terminal fee. Alam mo, this is not the first time na narinig natin yan, attorney. Actually, diba? happy nga ako. Sana talagang gawin na yan. Ang laking bagay ng 550 pesos, ha?
matagal na may mga nagpo-protesta dyan. Huwag nyo na pagbayarin yung mga overseas Filipino workers. Dapat naman. Actually, sa mga ibang bansa nga, pagka umaalis sila, wala namang silang binabayaran. Tayo lang one of the few countries na nagbabayad pa ng terminal fee. And I think this is the good news here because under the present administration, mantikin mo yung sinabi na ibabalik yan at makukuha na yan. Oh, pero Miss Annie, ito naman ang tanong ko. Pupunta ka para kunin mo yung 500 pesos mo. Baka naman sa pamasahe mo lang papunta doon at pagbalik sa bahay nyo, wala na. Okay. ubos na yung 500. Ano pwedeng recommendation? Para sa akin, gumawa sila ng project na para sa mga OFWs. Yung mga hindi syempre, meron dyan, bakit ko babalikan? How many billions ang naipon dyan out of terminal fee? Yan. It's billions. We don't know, but malaki siguro yan. Oo. So, siguro pwede tanongin yung mga OFW, are you interested of getting back this money o maggawa na lang ng isang project? Well, I think that's a very good Hindi suggestion. Ba? Oo, kasi pag samasamahin mo yan, ang laking amount. Eto, kung bawat isa sa kanila babalik doon at kukunin yung 500 pesos, what for yung pamasahe mo palang papunta doon at pabalik kung saan ka man nanggaling. Ayan. Siguro pwede rin sa pagsabi sila, sige, I am not interested. Ako lang ba, OFW ako. I'm no longer interested. Think for a project and I'm willing to donate that. Yes. Oo. Pwedeng ibigay sa POEA. Di ba? Ang ganda naman ng suggestion. Yes. Who knows? Dapat tumakbo tayo na. Congresswoman ka na. Hindi ka. Governor ka. Okay. Iyan po ang ilan sa mga balita na dapat nating malaman. Samantala, Attorney Dot, muli tayong nagsasagawa ng Mother and Child Health Care Clinic sa Rotary Center ng District 3780 at naroon muli si Past President Aisa. Wow, ito masipag ito. Oh, masipag yan. Taga-district namin yan. 3780. Masipag ito. Kahit saan. Ilang beses na akong sumasama. Oo. Palagi ko nagkasama ito. Napakasipag. Past President Aisa Remedios upang balitaan tayo. Ma'am Aisa, isang magandang hapon po sa inyo. Live muli kayo sa submission kasambahay ni Kuya Daniel Nason. Kasama ko si Attorney Dot. Hello, Miss Aiza. Kami mga bata ay restless na. Hi, Miss Aiza. Good afternoon. Kumusta kayo dyan? Hi! Good afternoon! Good afternoon, Miss Aiza. Mabuti! Good afternoon, Tita Ani! Good afternoon, kasambahay! Happy birthday, Kuya! Hello, kasambahay! It's Pedja Day and Obigayni Day dito sa Rotary Center! Yahoo! Ngayong araw po ito ay ready na tayo magbigay ng serbisyo para sa ating mga chikiting and of course sa ating mga pinakamamahal na mga nanay. Ayan, sa ating mga ilaw ng tahanan na hindi dapat mapabayaan ang kanilang kalusugan. At narito po tayo upang maghandog ng libreng gamutan at pagbibigay po ng libreng mga medicine para sa mga bata, vitamins at especially sa ating mga nanay na nagdadalang tao. Ayan, nakita nyo naman po ang pag-aalaga ng ating kasambahay. Katulong ang of course Rotary District 3780 sa pangangalaga at pagbibigay ng libreng pangkalusugan. At nais po nating pasalamatan of course ang ating mga makakasama sa araw na to. Bukod sa mga batang naririto ay of course magbibigay po sa atin ng tulong ang FB Catering Services, ang Capital Citywide Incorporation, Soroptimis International of Mandaluyong headed by President Dorothy Cuevas, and of course ang ating pong host club. Ayan, ang very generous na host club natin sa araw na to, walang iba kundi ang Rotary Club of Neapolitan Fairview. Sa pangunguna po ng ating world class Tita Nene Gonzales at AG Joel Gonzales, and of course ang kanila pong ASP, ASP President Aramil. At ito po ay suportado ng ating pinakamamahal na governor, si Governor Dwight Ramos. Yay! At ito po ang inyong lingkod, ang District Community Service Chairman, Aisa Remedios. At nandyan lang po kayo at maya-maya po ay magbibigay kami ng update sa ating mga matutulungan ngayong araw na to dito sa Rotary Center. Yay!
Back to studio, Tita Ani! Thank you very much. Ma'am Aisa, kasama po si Attorney Dot. Ma'am Aisa, kasama Thank you. namin si Attorney Dot. Yan. Thank you, Ma'am Aiza. Thank you so much. Para siyang bata kasi mga kasama niya bata. Meron pa siya, yeah. And of course, Governor Dwight was there. Yes. Yeah. We were actually together with Governor Dwight. Merong isang governor's night. My husband was a governor also. Okay. Kaya nagkaroon na sila ng isang yung, I think it's the Rotary Club of Santa Mesa. Basta yun. Anyway, they honored the governors and nakita namin si Governor Dwight. So hello. Thank you so much, Governor Dwight. Ayan. And of course, the Rotary Neapolitan Fairview. Yes. And thank you. They mentioned that. Oo, mga supporters natin lahat yan. Oh. So Miss Annie at mga kasambahay, pwede po kayong humabol dyan sa Mother and Child Healthcare Clinic sa Rotary Center. Ang address po ay 3780 Don A. Roses Avenue, Quezon City. And once again, mayroon tayong lawyer on duty. Tawag lang po sa 4426244, local 157. O kaya ay magsadya dito sa 907 EDSA UNTV Building, Barangay Philam, Quezon City. Nakahanda pong maglingkod si Attorney Pablo Ahesta. Hi po, Attorney! Thank you so much. Napakasipag. Idol. Marami po tayong gagawing serbisyo sa pagbabalik ng Serbisyong Kasangbahay. Okay po, nagbabalik muli ang serbisyong kasambahay. Attorney Dot, Miss Annie. simulan na natin ang ating service on the dot. Kasama po natin si Ninang Marites Tan, 45 taong gulang, from Bagong Silang, Caloocan City. Ma'am, live po kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Nason. Po si Annie kasama si Attorney Dot. Hello po. Good afternoon po. Good afternoon po. Welcome po dito po sa Serbisyong Kasangbahay. Opo. Ano po ang may paglilingkod? Anong problema? Ilalapit ko lang po sana yung anak ko. Bakit 16 po? years old po siya. Lapit sa microphone, Anay. May goiter po kasi siya. Goiter. 16 years old pa lang po kasi siya. Uh-huh. Kaya sana ilalapit ko para matingnan ko ano talaga yung nandito sa leeg niya. Ilan taon na po yung Goiter. niya? Bali, ano po yun eh. Mm. Nag-start po yun nung 2014. Kailan lang? 2014 plus bali 2 years na Attorney Dot. Opo. And ang ibig sabihin nun, if she is now 16, 2 taon. then that means 14 years old. Meron na siyang goiter. Opo. Pa lang po yun. Kaya lang nung habang tumatagal, Lumalaki. hanggang ngayon lumalaki. Oh, ano bang cause ng goiter? Miss Annie, do you know? Well, Vitamin parang may deficiency. Ano po, may Okay. deficiency sa vitamins. Ano Yes. po. Pero, nahihirapan, malaman lang natin, Attorney Dot, nakaka-apekto ba? Saan ba yung goiter? Kasi attorney, mayroon Dito, akong, di ba? mayroon yung tubo-tubo sa loob. Yes. At mayroon naman sa labas. Oo. Papaloob ba yung pagtubo ng goiter niya o palabas po? Palabas po kasi lumalaki siya. Nakikita sa labas. Ako nakikita na po siya. May nagsasabi kasi na mas nakakatakot kung ang goiter mo ay sa loob. Yeah, kasi hindi mo nakikita, no? Tapos, syempre pag kumakain ka, nadadaanan. If it's nasa loob. Opo. So sa kanya, nasa loob naman. Opo. Tas, Ay, nasa labas. Nasa labas. po. Lapas, sabi nung ating FD, sabi ni Jong, lapit daw po kayo. Apo. So, Yan. nasa labas po yung ano niya. Sa microphone. So better, at least dun sa condition niya, mas mabuti dahil nasa labas naman yung kanyang goiter. Ano nararamdaman niya kahit na nasa labas po? Minsan po kapag galing sa school, nahihirapan siyang huminga. Tapos kapag nakapagbuhat lang ng halimbawa yung magsasalin na ng tubig, Pagod parang na kagad. nararamdaman niya parang lumalaki. Napapagod agad. So yung may balita din kasi ako na yung mga may goiter parang madaling mahapo at bawal Yun nga magdala po. ng Madaling bawal magdala ng mapagod. mabigat, di ba? Nahirapan sila sa pag swelling of food, Oo. mga ganyan. Opo. Okay, Minsan maliban dun nahihirapan sa siyang lumunok. Aha. Kasi imaginein mo parang merong outside na
element na nandyan bigla sa'yo na hindi naman natural sa'yo. It's just like meron kang another burden na kinakarry sa iyong katawan, di ba? Plus, hindi pa rin siya komportable dahil syempre, Yes. nag-aaral ba yung anak nyo, Opo. nanay? Grade 10 po. Grade 10. Eh, syempre, yung mga classmates niya, baka mamaya, tinatanong, ano ba yung bukol mo? Ano ba yung ano? Tinatanong. Yung iba naman, tinatakpan ng handkerchief Yes, para lang or huwag makita. scarf, oo. Siya naman, scarf, mga ganyan, di ba, Attorney Dot? Kaya palala ng palala yan, di ba? Pag hindi yan na heal kaagad, hindi siya nagamot, lalaki at lalaki. Kaya kailangan magamot kaagad. Sa edad niya na 16 years old, ay kailangan talaga ay matingnan yan. First time ba po pagpapatingnan nyo, nanay? Opo, yung check-up po sa kanya first time po. Ganun ba yun? So, ibig sabihin, Kasi napatagal lang po kasi nung nakaraan yung isa ko kasing anak na confined po siya sa PGH. SART naman po yun. Ganun Kaya po ba dapat yun? siya talaga yung papatingnan ko. so prioritize nyo yung may Opo, sakit sa puso. Kasi nag 50-50 po kasi yun. Opo, pero kayo, naman ba yung sakit sa puso? Hindi naman. Wala naman po kaming sa Okay. side na both. So ito naman, ang second priority mo, dahil wala naman kinalaman sa puso. So okay na po yung may sakit sa puso. Opo, okay na po. Wala na po siya sa hospital Wala ngayon. na po. So ngayon, Kaya pwede mo nang maasikaso itong daughter mo na Opo, merong yan po. goiter. Ang ganda-ganda pa naman yan. Ayan. Iodine deficiency yata. Ano po? Yun, Attorney iodine, Dot. yun, Yan. tama. Iodine deficiency. Which means, kulang siya sa mga seafoods. Kasi nakukuha mo ang iodine sa isda. Okay. Di ba? Isda, At- mga oo. shellfish, mga Oo, ganyan. oo, Oo. Okay. Ang lang po, yung, hindi siya kumakain nung hipon. Yun. Namamantal siya. Pero yung isda, kumakain naman po. So meron siyang allergy. Opo, meron po. Yung So hipon siguro lang po. kaya iniiwasan siguro niya yung mga seafoods kasi meron siyang allergy. So, ang naging consequence naman nun, Ay, nagkaroon naman siya problema siya ng ng goiter. So, ang alam ko dyan, kapag kunwari meron kang allergy at hindi ka pwedeng kumain ng mga bawal dahil nga allergic ka, meron ka dapat additional na vitamins. Okay. Like, iinom ka ng vitamins na merong iodine. Iodine. Ayan. Siguro kung dapat check up agad yan, siguro mas mainam na. Kasi di ba, attorney, mas Yes. mainam na yung early Prevention yes, and early detection. Mas mainam yun. In any sickness. That's correct. Just like cancer. Di ba? Ma-detect mo ng maaga, pwede mo pang mapagamot. Exactly. Kung halimbawa, ma-detect mo ng maaga, stage 1 pa lang yan. Oh. At saka kagaya yung mga lump-lump na yan, mas madaling tanggalin kung maliit. That's correct. Kaya kailangan kapag nagkasakit, ipa-check up na kaagad That's at correct. ipagamot na kaagad. That's the right approach. Okay. Nanay, ito po ang aming gagawin mula dito sa Action Center ni Kuya. Every second Monday of the month, nagsasagawa po ng thyroid clinic sa Rotary Center. So, ibig sabihin, second Monday, bilangin mo nga, Jong, sino mang mas mabilis magano? Ayan, sabi ni Direk Osi si Miss Cathy Javier, December 12. Ang bilis naman Magaling sa math. Okay. Second Monday, December 12. Ang bilis lang makasagot. Ayan. Monday, second Monday, December 12, nanay, pupunta kayo diyan sa Rotary Center. Diyan po, 1:00 ng hapon. Opo. Pupunta kayo doon para ma-check up. And Miss Annie, eto Opo. naman pala ang iba pang sources ng iodine. Gatas ng Okay. cow. Okay. Cheese. Okay. Eggs. Yogurt. Kaya lang, medyo pang social yung yogurt na yan. Kahit ako hindi ko ma-afford yan. Pero yung eggs, di ba? Madali lang yan kainin. Tapos, ayun, multivitamins. Kailangan salt water fish. Yan yung sinasabi natin. Baka naman po nag-fish siya, pero hindi salt water. Kailangan salt water fish. Ito pa, shellfish. Soy milk. Soy sauce pala. Maraming iodine. Ayun, yogurt ulit. So, marami namang panggagalingan ng iodine. Okay, kaya ko, hindi rin ako mahilig sa hipon. Oo. Hindi rin ako mahilig sa pagkain na So, yan. you just eat eggs. Yes, and of Yes. course yung fish. Yes. Yan. Oo. So para pang substitute, nanay. Pero ulitin po namin, this is the first time na makakapagpa-check up kayo. May mga doktor na ang kanilang expertise ay para dyan. Sa second Monday of this month, December, that is December 12, 1 o'clock ng hapon po, pupunta kayo doon. Bibigyan kayo ng referral letter. Actually doon, kahit na wala ng referral letter, pero mas maigi po na magdala kayo ng referral letter. Yes, from Mula UNTV. sa Action Center ni Serbisyong Kuya. Kasambahay. Para at
at least first time na magkapatingin siya, Yes. ano na bang status nito? Correct. Agapan nyo na kaagad, nanay. Oo. Magagaling Ayan. ang mga doctors dyan. Rotary yan eh. That's Magagaling. Mga volunteer doctors. And of course, si Doc JM na dito rin, na Doc JM, magandang hapon sa'yo. Hello, Doc. Ayan, napakabait din ng doktor yan. Ayan. Oh, ayan, pupuntahan nyo yan because yung sa araw na yan, nandun dyan si Doc JM. Okay. So, nanay, nakuha nyo po yung schedule. Nakuha ko. Ayan. Salamat po sa Diyos. Eh, kahit na walang pasok, yung serbisyong kasambahay ay open for public service. Hindi kayo nagdalawang isip. Hindi lang. Na baka akala nila attorney ay walang pasok ngayon. Oo. Ay walang serbisyong kasambahay. Kahit walang pasok, nandito ang kasangbahay para magbigay ng service. That's correct. Attorney Dot. Okay. Yes. December 12, 1 p.m. Rotary Center. Nanay Marites, maraming salamat po. Salamat po sa Diyos. Okay, Salamat. get well soon. Thank you very much. Iha, huwag ka mahiya ha. Hindi pa naman masyadong Hindi. tingnan ko nga. Ang Tingnan ko ganda-ganda nga niya eh. Oo. Hindi pa Ayan. halata. Oo, Oo. habang hindi pa lumalaki. Sabi nga ni Attorney Dot, para mas madaling matanggal kung kailangan tanggalin. O yung iba naman, baka kailangan ng gamot para matunaw. Yes. Opo. Again, thank you very much, Nanay Marites. Salamat Maraming po. salamat sa Diyos. Samantala, Miss Annie, isang ginang na lumapit sa UNTV Action Center ang natulungang muli sa pamamagitan ng ating programa. Panoorin po natin ang service ni Doc. Matagumpay na naoperahan ng isang 48 anyos na may bahay mula Antipolo Rizal na may bukol sa ovaryo sa tulong ng De Los Santos Medical Center. Okay, so ano naman to? Sa ovary, may bukol. Si Mrs. Gilaran, 48 years old siya, isa ang anak. Ang nagpakonsulta kasi siya for ang initial na nararamdaman niya, may pananakit sa kaliwang bahagi ng pelvis or left pelvic pain. Lumalala, may kasama malakas na pagreregla, may kasama ring masakit na pag-ihi. Humingi ng tulong si Aling Josephine sa UNTV Action Center dahil sa kanyang chief complaints na severe pain and bleeding. Ang September 21 nag-start yung pain, Doc. Tapos yun, pina-check up ko. After sabi UTI. Tapos ng 26 yun na. Ang sakit. Ang sakit siya. Tapos yun, na-confine ako. Doon nakita, nag-CT scan o ultrasound. Doon nakita na may myoma. Matapos ang lahat ng examinations na ginawa ni Dr. Zedrix Gallito, isinailalim ito sa total abdominal hysterectomy. Okay, ito yung parte na nakalasan natin yung kaliwa at yung kanan na tubo at ovaryo. Nakikita ninyo gumagalaw na ng loosely. Ito nasa gitna. Yan yung matres. Ang laki niya. Mas malaki pa siya sa dalawang kamay na pinagsama. Okay? Kaya siya malaki kasi yung myoma nandyan sa loob. Ganyan. Ito kapag binuksan na natin, yung nandito sa side na ito, yun yung cyst ng ovaryo, pati yung tubo. Ito naman yung close-up ng myoma. Okay, ang laki ng myoma kasi mga 6 centimeters siya. Yung cyst mas malaki, mga around 8 centimeters. Pero inalisan natin buo, yung iniwan natin, as mentioned, yung kanang ovaryo and tubo, yan ang buong myoma na yan. Yan po ang nagsasanhi ng malakas na pagre-regla ni nanay. Yung pain naman, mas ina-attribute natin doon sa cyst. Abangan natin ang kabuoang detalye ng kaso ni Aling Josephine sa programang Doctors on TV ngayong linggo alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Una-una sa lahat, salamat kay Kuya Daniel, tapos sa staff ng Action UNTV, kay Dr. Cedric Gallito, salamat Doc. Maraming salamat. At dito po sa De Los Santos Medical Center, salamat. Muli po, sa ngalan ni Kuya Daniel Razon at sa lahat ng bumubuo ng UNTV Action Center at serbisyong kasangbahay, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa Diyos sa maraming pagkakataong ibinibigay ng Diyos upang makapaglingkod sa ating mga kapwa-taong nangangailangan ng tulong medikal. Maraming salamat din po sa pamunuan ng De Los Santos Medical Center sa mabilis na pagtugon at suporta sa charitable activities ng UNTV. Thank you rin
po, Dr. Cedric Galito, for accommodating our myoma patient. Yan po ang service ni Doc. Oh, Galing. maraming salamat. Attorney na tuloy. Doc Cedric, thank you so much po. Maraming salamat. Ang laki ng... Nakita ko. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Miss Annie, ano ba yung difference ng myoma dun sa... Ano ba yun? May sinulat sila. May pinakita Myoma sila. Ito at daw yung saka myoma. Tapos ito naman yung... Kalimutan na kagad. nakalimutan ko na eh. Kasi natakot ako dun sa... Oh, ano na nga yun, Miss Jong? Cyst. So anong ayun. difference ng myoma dun sa cyst? Hindi ko po alam yun eh. Doc, tulong, Doc. Kaya siguro, panoorin natin sa dating na Saturday. Oh, imagine dalawa. Doctors on TV. Isang kasakit na babae yun, Doc. Ay, attorney. Sakit ng babae yun, di ba? Yes. May myoma. Yes. Oo. Dapat siguro... Kaya pala malakas yung kanyang period. Ayan. So, yung mga malalakas ang period na pinapabayaan nyo lang, that is already a sign. Kapag mens ka ng malakas na mahaba, sign na yun, magpa-doktor ka na. Huwag mong isipin, abnormal lang ako. It's a sign that there is something wrong with you and it's possible that you have myoma Tapos or a huwag mo nang cyst. patagalin. Yes. Okay, Because sabi nga ni Benjamin Franklin, an ounce of prevention Is is better than a pound of cure. A pound of cure. That's correct. Palakpakan natin si Benjamin Franklin. Oy, teka, I'm sorry, Miss Cathy. Yan, kasi ang Doctors on TV is Sunday, 7 to 8 ng umaga. Yes. Panoorin natin yan. Ang daming matututunan. Opo, Doctors on TV every Sunday, 7 to 8 ng umaga. Yes. Nagkakamali pa ako dun sa schedule. Patawad. Pasensya na po. Pasensya na. Ayan. Okay. So, Doc Cedric, again, thank you. Maraming salamat sa inyo. And of course, sa De Los Santos Hospital. Thank you po. Maraming salamat. Partner po namin kayo sa public service na ginagawa po ng UNTV sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. Tama! How cute is the baby girl? Okay. Samantala, muli po kami nag-aanyaya na i-avail ninyo ang aming free legal consultation na nagaganap ngayon sa UNTV Action Center. Wait, araw-araw po ito ha. Take Bilib note of that. ako, Kasi oo. dito sa especially doon sa time slot na ito ni Kuya Daniel. Nandyan siya. Nandoon yung mga doktor. Nandoon yung doktor. Oo. Ina-announce namin yan on a daily basis kung ano Yes. yung susunod na doktor kinabukasan. At saka yung law center ni Kuya. Yes. Yung si Attorney Ahes na nanay dyan. Hanggang matapos po ang ating programa, habol po kayo sa 907 EDSA UNTV Building, Barangay Film, Quezon City. O kaya naman, tumawag kayo sa 442-6244 Local 157. Tuloy-tuloy po ang serbisyo sa pagbabalik ng serbisyong kasangbahay. Welcome back muli po sa serbisyong kasambahay with Attorney Dot here. Ngayon naman po, balikan natin si Ma'am Aisa Remedios na kasalukuyang nasa isinasagamang Mother and Child Healthcare Clinic ng serbisyong kasambahay. Ma'am Aisa, kasama ko si Attorney Dot. Muli, kinukumusta po namin kayo. Hello, Mama Aiza. Kumusta kayo dyan? Hello! Hello, Tita Annie! Hello! Hello, Mama Aiza. Spouse Doc! Hi! Ang sipag mo, Magandang hapon po muli sa inyo lahat! Oo kumusta? nga ginagawa lang natin ang ating trabaho pang serbisyo publiko. Ayan, katulad mo. And then, nandito po tayong muli ang inyo pong lingkod in behalf of the Rotary International District 3780. Ang inyo pong lingkod si Chairman Aisa Remedios. At ngayon po ay nais namin na ilahad sa inyo ang mga pasyente po na sa ngayon ay ating pong napagsilbihan na o bigay ni po check-up ay nakatapos po tayo sa ngayon ng mahigit 31 na pasyente. And sa PEDYA po, sa mga bata ay bigay na po tayo ng libreng serbisyo ng paggagamot sa mahigit na 40 na bata. At sa ngayon po ay kasama natin sa hapong ito ang isa po sa ating naging pasyente na si Ate Vilma Agudo. Siya po ay 46 years old na at siya po ay mayroon na siyang 6 na taon ng sakit na sa myoma. Tama po ba, Nay? Ayan. At kailan po nyo ito na-discover, Nay?
2010 po. 2010 pa po kayo nagkaroon ng myoma. Okay? So, ayon po sa check-up nyo po ngayong hapon na to, ano po ang sabi ng ating doktor? Pinaano po nila ako ng TVS at saka ultrasound po sa tiyan. Tsaka daw po yung ferrous sulfate po. Pinainom po sa Ngayon lang po ba nyo nalaman na kayo po ay may myoma? Noong 2010 pa po. 2010 pa. Okay. So, Nay, ano pa po yung mga follow-up na kailangan na gawin nyo po? Bali magpapa-ultrasound po at saka yung vaginal ultrasound. Yun lang po. Tapos magpapa-schedule daw po ng opera. Kailangan na po matanggal na kasi malaki na raw po. Malaki na daw po. So ngayon, kailangan po magpa-ultrasound kayo para po malaman natin kung gaano na siya kalaki. At ang sabi po ng doktor sa ngayon ay na po siya, no? Yung size po ng myoma nyo ay dapat na pinaalis na. Okay? So, kailan nyo po ito pwedeng magawa? Pagka nakapagpa-ultrasound na raw po, submit ko na lang po yung result. Tsaka daw po i-schedule. Okay. Ano po bang nararamdaman ng isang pasyente na mayroong myoma? Dati po mahapdi siya, pero nung nag-take po ako ng multivitamins, nawala po yung hapdi. Kaya lang po nababahala po kasi malaki na siya talaga. So, ano po sumasakit po ba siya? Dati po masakit po siya buong tiyan ko. Nung nakapag-take po ako ng isang multivitamins, nawala po yung pain hanggang sa ngayon. Pero ang menstruation ko po talaga malakas. 2 weeks siya, umaabot ng 2 weeks. Okay, so dapat po magawa nyo po agad yung nararapat na further examination na ni-required po ng doktor sa inyo dahil pwede po uli kayong makabalik dito sa susunod na schedule po ng ating OB-GYN at ng susunod na OB-GYN check-up natin, At sana po ay matugunan namin ang inyong pong mga pangangailangang pangkalusugan ayon po sa rekomendasyon uli na ibibigay sa inyo ng doktor. Pagkatapos po nyo na mag-undergo dun sa test na pinagagawa po sa inyo, At syempre po, dalangin na sana po ay makuha natin kaagad yung solusyon, pagkatapos nyo po na mag-undergo doon sa doon sa test nyo. At magagaling po yung ating mga doktor dito sa sa Rotary Center. Sila po ay mga volunteer doctors mula po doon sa mga ospital na nahilingan po natin na magbigay ng serbisyo, dito po. At yung susunod na schedule natin ay bago po magpasko. Ayan. At malalaman po natin sa ating serbisyong kasambahay yung pong karapat-dapat na susunod na hakbang na ating gagawin pagkatapos po ng inyo ma-submit ang inyo pong check-up, yung further test po na gagawin sa inyo. Ayan. At nandito po, ayan, Tita Annie, malugod ko pong ipinakikilala ang ating host po, ang ating host club ngayong hapon na to, na mga generous na miyembro ng club. Walang iba po ang ating world class president, Tita Annie Gonzales. Hello, maraming inuunang-una namin ang napakalaking pasasalamat sa inyo. Isa kami sa napiling host netong OB-GYN and FEJA mission. Natutuwa kami at naging bahagi kami ng kawang-gawa at serbisyo. At dito sa UNTV, maraming salamat at nagkasama-sama tayo. Okay? Yun lang po. Thank you. And of course, syempre hindi magiging matagumpay kung hindi nandito ang ating isa pa magiting na miyembro ng Neapolitan Fairview, si AG Joel. Yes, UNTV, more power, and also thank you. And of course, with God's blessing, we will continue our service as Rotarians and also sa ating mga kapuspalad ng mga kababayan. Huwag kayong mag-alala, narito lang lagi ang Rotary para sa inyo.
Okay, muli po ay nagpapasalamat po, no? Ang ating partner sa UNTV Kasangbahay, sa FB Catering Services, Capital Citywide Incorporation, sa Sor Optimis International of Mandaluyong headed by President Dorothy Cuevas, and of course the Rotary Club of Neapolitan Fairview, no, in behalf of their All-Star President Ramil, no, na isa sa All-Star President ni Governor Dwight. All right, Gov Dwight. And of course, ang ating pong distrito, Rotary International District 3780, at ang aking napakasipag na partner. Ayan, ito. Ang ating kotse na palaging nandito at nakaantabay sa pagtulong. Siya po ang ating kotse ng disaster. Pinabati ko si Kuya Daniel ulit sa 33rd year of service to God and humanity niya. Ayan. Yay! Thank you po. At muli, sa susunod na ating pagbibigay ng serbisyo dito po sa Rotary International District 3780, kapartner ang UNTV Kasangbahay, Rotary Center, Clinic. Maraming pong salamat. Back to you, Tita Annie. Thank you very much, Ma'am Aiza, at ganoon din ang Neapolitan Fairview Yes. Rotarians. Rotary- Ayan. Thank you very much po. Oo, the Rotary District 3780. Thank you so much po dun sa kanilang world-class president na si Tita Annie. At saka, Katukayo. Katukayo. At saka si AG Joel. Of course, Ma'am Aiza, maraming salamat. Napakasipag. Oo, napakasipag yan. Thank you very much. Ano po, yung kanilang, yung pinagpartneran ng UNTV, ng Serbisyong Kasambahay, yung OB Gynae Pedia Mission. Yes. Thank at you very much. Nakita mo, Miss Annie, mayoma na naman ang sakit. Oo nga. So Ayan. ano pala naman yan? Hindi naman siya malignant, no? Benign. Benign lang siya. Kaya, Binanggit mo yung malignant, yun ang scary, yung Yes, malignant. Pero yes. pag narinig nyo doon sa doktor, it's benign. Yes. Ibig sabihin, hindi yan cancerous. Hindi yan cancerous. Kaya lang, syempre, hindi convenient. Pagkatapos yan, humahaba yung iyong menstruation period. Pagkatapos minsan masakit. Kaya kailangan din ay matugunan ka agad. Masakit doon sa bandang puson o Yes. pantog, paulit-ulit ang ang pananakit ng mga ganito. Oo. At saka meron ako nakita noon na ganyan. Meron siyang mayoma, no? Hindi niya pinapansin. Lumalaki ang tiyan. Ang akala mo buntis. Pero hindi naman. Tapos, isa pa na nagiging consequence niyan kapag napabayaan mo, kapag nagbubuntis ka, maa-abort. Kapag may mayoma ka. Yes, oo. Kaya alam Ayan. niyo po, take advantage of that. Tulad nitong binabanggit dito na, ayun, mayroon pong check-up na pwedeng gawin at may mga medical assistance na pwedeng gawin. Take advantage of this. Correct. May Diyan sa Rotary Center na meron mga masisipag na mga doctors na volunteer doctors. in partnership po, syempre. Of course. Ng Serbisyong Kasambahay, ng UNTV. Yung mga ganong klaseng serbisyo ay pinagkakalob sa ating mga kababayan. We cannot afford. Yes, thank you sa mga partners po ng Serbisyong Kasangbahay. Okay, yes. Again, sa ating mga nakikinig, kami po ay nag-aanyaya sa inyo. Punta kayo, habol kayo. May doktor dyan, at the same time may lawyer. Yes. Diyan sa lobby na pwede kayong makahingi ng mga payo. Legal concerns and of course medical concerns. Of course, nandyan si Attorney Pablo Ayesta na napakasipag na idol ko. Alam mo, ano yan public service talaga. You have to sacrifice because instead na nandun ka sa law office mo. Maganda rin ang kwento ni attorney. Alam mo, interview namin siya. Siya isang security guard before. Really? Imagine. Yes. Tsaga-tsaga lang. Ang ganda ng kwento ni attorney paano siya naging abogado. Nag-start siya, working student, security guard, pero masipag siya mag-aral. Kaya So siya he naging was abogado. working and then studying at the same time. Yes, security guard na hindi niya kinahihiya na siya ay naging security guard bago siya naging abogado. Yeah, so that is why now he is really giving back. Alam mo, yung mga, napansin ko sa mga law students, no, kahit nung time namin, yung mga kaklase namin na nasa evening section, kasi they work during the day, di ba? Sila yung talagang nagpupursiging mag-aral lang mabuti kasi wala silang masyadong time Di ba? Nagwo-work sila from morning until afternoon and then papasok sila sa law school sa gabi. Sila yung talagang
aral ng aral. Samantalang kami, we have all the time in the world. We take it for granted. Okay. Tatanungin natin si Attorney Pablo Ahesta. Yes. Attorney Dot. Okay, Attorney Pablo, magandang hapon po sa inyo. Opo, Tama ba yung kinuwento ko? po, Sis Annie. Okay. Kasama natin si Attorney Dot, syempre. Tama ba yung kinukwento ko kanina na ikaw bago ka naging... Magandang hapon po, kumpanyera. Kompanyero. Okay. Idol. Okay, Attorney At Pablo. magandang hapon din sa lahat at binabati ko si Kuya ng happy birthday. Ayan. Siguro, Attorney, tama ba yung sinasabi ko kanina na bago ka naging abogado, naging security guard ka, di ba po? Opo. Nag-aaral pa lang po ako sa criminology sa Iloilo po. Ay security guard po ako sa gabi hanggang makatapos po ako ng 4-year course na criminology. So yung pre-law course po ninyo ay criminology. Opo, So ibig sabihin ang pre-law ko po is criminology. Opo. Ibig sabihin, pag ano yun, di ba? Parang yun yung course pagka ikaw ay magpupulis. So yun po yung original plan ninyo. Police. Opo. Pulis na talaga siya. Opo, nung nag-aaral pa lang po ako. criminology. Nag-aaral pa lang po ako sa criminology sa Iloilo. Kumuha na po ako ng examination para sa pulis. At awa ng Diyos, nakapasa naman. Pagpunta ko dito sa Manila, nag-security guard pa rin ako habang naghahanap ng mapasukan sa pagkapulis. Opo. O, tapos po, Very inspiring ang Pagkatapos kwento. nang Opo, matanggap po ako, mapasok po ako sa Quezon City Police. After several years, nagpa-enroll ako sa College of Law doon Saan sa pong Ortañez University po, doon sa Okay. may Aurora Boulevard. Opo. And Malapit then, lang po, lang sa Presinto 5 na sa Anunas. So kung saan ako nag-aaral pa rin. nakadestino. Nag-aaral po kayo at the same time nag-work pa rin. Opo, nasa mobile patrol ko, dala-dala ko yung libro ko sa mobile Galing. patrol. Yun yung sinasabi ko. Palakpakan naman natin. Thank you, Attorney, for sharing Idol. that. I asked that question kay Attorney kasi para ma-inspire yung ating mga kababayan na, security guard ako, ito yung naging gusto kong, ito yung goal ko, narating niya sa tulong at awa ng Diyos. Kaya, Doon mo makikita na with determination and commitment, you can really fulfill your dreams. Kaya si Attorney, kaisa yan sa paglilingkod bayan ng mga public services na ginagawa ng NTV at nariyan na sa Law Center ni Ang ganda ng story at mabuti naman at sinishare natin yung mga ganyang inspiring stories, Miss Annie. Actually, ikaw din, Miss Annie, I am inspired by you. Thank you very much, Attorney. Mutual admiration. Salamat. Samantala, isa na namang medical mission ang matagumpay na naidaos sa awa at tulong ng Diyos. Alamin natin ang mga detalye sa Kasambahay Update. Hanggang sa malalayong lugar ay nakakarating ang UNTV at Members Church of God International upang mapagkalooban ng serbisyo publiko ang mga kasambahay natin na mga nangangailangan. At kamakailan ay nagtungo tayo sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan para sa isang medical mission. Pasalamat ako. Nagkaroon ng libreng gamutan dito. Napakaginawang tulong sa amin. Kaya na libre. Wala kaming pambayad. Dahil wala kaming hanap buhay. Tatlo nga po sana yun. Kaso yung isa, hindi po pala pwede na isama yung isa. Kaya po, dalawa lang po yung napunta sa amin. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa medical mission kasi nagkaroon po sa amin sa barangay namin na medical mission na to. Kaya maraming salamat. Kahit po malayo, pinuntahan kami rito. Bundok nga po ito, almost 50 kilometers mula sa Apalit. Napuntahan pa rin po yung aming lugar. Salamat po at napagbigyan po ako ng UNTV. Naging katuwang naman sa advokasiyang pagkakawanggawa ng ating Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, ang Bulacan Society, Medical Society at Philippine Academy of Family Physicians. Malaking tulong ang medical mission, lalo na doon sa mga may kakulangan sa pambili ng gamot. Karamihan ng mga bata na natingnan ko, puro may inuubot, sinisipon. Kuya Daniel, doon sa mga sponsors namin, partner namin ng UNTV, na nakasama ko na siya doon sa Kalumpit nung kami binabaha. Salamat po sa inyo. Sa kabuuan ay 434
isang mga kababayan natin ang napagsilbihan sa ibinaos na medical mission. Wow! Miss Annie, ang dami. Actually, yung medical mission na Attorney Dot, iba't ibang mga lugar ginagawa yan. So, thank you. Maraming salamat sa abot ng makakaya ng programang ito ni Kuya Daniel, ng clinic ni Kuya. Hindi pinagkakait yan. It is so amazing. Thank you. I cannot find the right words to describe it. You know, helping a lot of people through, you know, ewan ko, sabi ko nga kay Kuya Daniel, I wish I could be like you someday. You are awe-inspiring. Thank you so much, Attorney. Maraming salamat. Kaya tuwan-tuwa ako na I am part of this now. And sabi ko kay Kuya Daniel, sana humaba ang buhay mo because you are helping a lot of people. Salamat sa Diyos. Salamat po. At ganun din, gusto rin namin, Attorney, magpasalamat kasi may mga partner na nagbo-volunteer, nagsasabi, pwede ba kaming makatulong dyan? Yes. Sa kanila na, nag-i-initiate sila. Yes. Ito yung nakakatuwa eh. Yes. Without asking them, magbo-volunteer, pwede ba kaming makatulong dyan? That's Ano ba ang pwedeng maitulong namin dyan? Here are volunteer doctors, yung mga volunteer doctors, mga medical staff, na napakabukal sa kanilang puso yung pagtulong din na baka kahit konti maka ano man lang kami, maging part man lang kami, malaking bagay na sa amin. Oo, nakakatuwa talaga. Kaya nga sinabi ko rin kay Kuya Daniel, yung mga medical centers ngayon, yung mga laboratories na kung saan pwede yung mga indigent patients ay magpa-check up ng libre, ang laking bagay nun kasi kapag nalaman ng isang would-be patient na meron pala siyang starting na sakit at nalaman niya kaagad na meron siyang sakit, mapapagamot niya kaagad. Kasi nga, yung mga indigents, wala silang pera para magpa-check up. That's correct. Totoo So, po malaking bagay yung mga laboratories natin. That's correct. Speaking of laboratory, alam mo, I'm sorry, Kuya, pero may mga announcement na gagawin si Kuya pagtungkol doon sa mga kasi kasama yan sa mga plano niya. Yes. Ang isa kasi sa mga na-encounter namin dito, of course, pag pupunta dito, ang kanilang kailangan is MRI. How much is the MRI? It's so How much is the expensive. ultrasound? How much is the CT scan? Unbelievably expensive. How much is the dialysis? Mga ganyan. Correct. Alam mo, hindi biro. Hindi biro. Pero lahat yan ay nasa plano. Kaya magugulat ka na lang na ito, mayroon ng announcement na gagawin, ito na gayon. So, hindi ko pangungunahan si Kuya sa mga announcement na yan. Pero mag-abang yung ating mga kababayan sa mga dagdag pa na serbisyo na sa awa tulong ng Diyos ay nakakayanan po ng UNTV sa pangunguna po ni Kuya Ang laking Daniel. bagay. Kasi, syempre, yung mga indigents natin, kung meron man silang maliit na pera, ibinibili ng pagkain. That's diba? correct. Kasi, Naman, sa Pilipino talaga, di ba, Attorney Dot, wala naman, bibihira yung nagsusubi ka para doon sa, sa sakit mo. Sa pangangailangang medikal. At saka kung minsan, tiis mo pa kahit na alam mo, masama na yung pakiramdam mo, kailangan mong buhayin That's correct. yung pamilya. Unahin mo yun, yung anak mo, yung pangangailangan sa school, mga ganyan. And of course, sa mga public service, ang pangunahing tumutulong dito at Attorney Dot, syempre si Brother Eli Soriano. Yes. But we nire-recognize namin, may mga private din na tumutulong. Thank you so much. Thank you po, Brother Ang dialysis namin dito, of course, we'd like to thank also Ma'am BH. Tuloy-tuloy. Grabe. Bulto yung taong pumupunta dito. Maraming salamat. Uy, birthday ni Friendly Nikki. Friendly Nikki, happy birthday. Maraming salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. It's so nice. Ayan na, yung kanta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Si Friendly Nikki ay isa sa mga host natin yan in the morning dito po sa Radyo La Verdad 350. Happy birthday, Friendly Nikki. And of course, Ma'am Nadine, isang magandang hapon po sa inyo. Sa Ma'am Sheila Pila and Pauline, Di Maano family, Dinglasan family. Yan, binabati natin sila. And of course, Miss Annie, happy birthday din kay Doktora Eloisa Tulayba. Bukas, invited po sa ating medical mission. Happy birthday din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan para bukas. Yan, para bukas. Yan, yung binabati natin sila ng isang magandang
araw. Ako rin, ang Magandang dami kaarawan. nagpapabati sa akin, Miss Annie. Uy, mga Nanonood taga-Canada. sila, oo. Mga taga-Canada. friends natin sa abroad. Opo, mga mga- taga-celebrity club, kanina, pabati daw. Mga taga-parlor sa UP, nako, mga fans ko yan. Okay. Diong, yung ating FD sabing ganun, paalam na tayo. Of course, babatiin ko si Mim She Jimenez Suriao. Okay. Yung EP yan ng Good Morning, Kuya. Thank you so much. Si Kuya Bob. Magandang hapon, Kuya Bob. Yan po ang kabuuan ng ating serbisyo sa araw na ito. Abangan niyo pong muli ang aming programa bukas kung loobin po ng Diyos. Alas 4:30 hanggang 5:45 ng hapon. Ako po ang inyong kaibigan. Ako yun. Attorney Dot yun eh. Oo. Alam mo, Miss Annie, ako talaga, I'm so happy. Anytime you can call me, I will be here. Tuwang-tuwa ako maging partner mo dito as co-host. Yung ating EP, si Ma'am Cathy Javier, Yes. sabi sa akin, ang makakasama nyo ngayong hapon Yes. ay si Attorney Dot. Siyempre, tuwang-tuwa din mo. It's just a phone call away. Ayan naman. Thank you so much. Yes, Attorney kaya eto na po, ako po ay nagpapaalam, ang inyong kaibigang abogada, si Attorney Dot Gancayco. Thank you, Attorney Dot. Maraming salamat sa iyo. Ngayon din kay Attorney Pablo Hesta sa walang sama ninyong pagkikisa sa ating pagsiservisyo sa kapwa. At syempre, gaya po ng laging sinasabi ni Kuya Daniel Rason, higit tayo nagpapasalamat sa Diyos sa bawat pagkakataon na tayo po ay nakakagawa ng mabuti. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan. Kaya po, hayaan niyong kayo'y aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong sektor, anuman ang kalagayan niyo sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay.